Kamusta naman kamo mga kabyanan? Sa gihapon dalayawon gid ang Ginoo nga gintagaan niya makitaliwat sang isa naman ka kahiyonan nga makapadayon sa ning aton ginatun-an diri sa Book of Ephesians sa aton yung program Study of the Word. Kaya nga aton handom diri nga makabalik kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo chapter by chapter or book by book, chapter by chapter, verse by verse. Agud nga hindi ta kabig nga isa ka out of context ng atong pagtuon sa pulong sang Ginoo. Dalayaw ng Ginoo nga ang iya pulong maminatud-on even though nga sa nagliligad nga mga centuries no halin sang ginsulat sa mga manunulat sa mga apostles, prophets ang pulong sang Ginoo. Siyempre kung aton lang tawon bibisan halin na lang sa New Testament no writings nila ni Apostle Paul to this day mga 2,000 years or more no nga nagligad kag siyempre nagkalain-lain nga mga paghangop or interpretation labi sa tanan nga ari na kita sa pinakaulihi nga tinion ginwarning gid sang Ginoo sa aton ang matabo sa ulihing nga tinion sa Matthew chapter 24 kung mo pagabasahon nga madamo sang mga hindi amo nga manunudlo no gani mangin careful kita sa pag-usisa sang pulong sang Ginoo. Kahit ang influence actually isa ka bagay no nga makapatalang sa imo. Mayo lang ko tani kung ang naga-influence sa imo, mayo man ang ilang pagtudlo. Just like sa mga controversies karon na hanungod sa mga reform doctrine nga kun aton gid lang tawon actually sa mga 354 AD no nga ginsuguran ini nga mga pagpanudlo ni Agustin kag sa bagay tinakilala naton niya si Agustin nga isa ka Catholic saint no si Saint Agustin sa bagay ti madamo sa mga institusyon nga napangalan sa iyang ngalan pero pamangkot si Saint Agustin isa siya ka bishop sa Hippo kag natawo siya sa Algeria, Africa, isa sa mga dako nga country sa Africa, ara siya na situate sa northern nga bahin sang Africa, kag nangin isa siya ka philosopher sa bagay niya isa siya ka doctor sang Catholic doctrine no. And later on madamo siya sa kin-adapt nga mga teachings. Yala binagid sa mga Greek philosophies, ilan ni Socrates, Plato kag iban padra no, more than 20 Greek philosophers, kag iban hindi man nga nag-influence sa kabuhi. Kag actually ini mabasa mo lang ninyo sa Google no labaw sa tanan nga karon ang technology naton niya no tam-an ya ka available ang mga information. So hindi ko na iya pag ukaton dire no pero gina pangabay ko lang ikaw kung gusto mo gid mag-research kundi naghalin ining teachings sang mga reform nagsugod ini sa kay Agustin later on na influence si John Calvin and we understand nga ining mga tao. Actually, kung mulang tawon, ang koneksyon nila sa kay Apostle Paul, in fact, si Agustin naghambal man din isaman si Apostle Pablo sang iya nga mga ginkuhaan sang iya mga teachings, no? So, kung ang tawon mo, samo ang mga teachings sini mga tao nga sa subong nagdala sang confusion, no? Sa madamong kasimbahanan. Importante mga kabyanan, mga kauturan nga lantawon ta kung di naghalin ang teaching, kung inibla purely biblical o kung ginsamo nga mga papunodlo halin sa mga Greek philosophies kag sa mga teaching sa mga Protestant kay sa aton bahin niya nga mga Baptist fundamentalist nagatuo kita ya sang natawag fundamental teaching of the Bible kag nagatuo man kita nga ginhalinan nato ng mga apostles nga gina-consider gani sila nga naghalin sa o kung later on kadto sa mga Anabaptist no sa mga kabig naton mga grupo yang grabe ang persecution sa ila. Sa bagay, ang mga Protestant, no, kag partner ang mga Lutheran, sila ni Calvin, nga nagpersecute sa aton nga mga Baptist forefathers. So kung isa ka puro nga Baptist, sa bagay, initani nga mga tao, no, hindi dapat mag-influence sa imo kabuhi. Maybe because nga sining nga mga hitabo, no, hasta subong nadala na ang mga influence ni mga tao nga, bangot siguro may mga pastors nga daw mahilig sila sa hinatawag naton mga philosophical ideas. That's why nga kuhaan la ini nga mga pagtudlo kag gin-connect nila sa Christianity. Sa bagay amo man ang ginhimo ni Agustin no nga daw ginmiskla niya ang Christianity kag ang Greek philosophy. So mabasa taman sa Book of Acts even do sa chapter 17 mabasa ta nga sa nagkadto si Apostle Paul sa Athens no sa Greece nakasugata sa madamo nga mga philosophers nga sa bagay ting iban ginkadlawan na sa gani ang iban natuloy na mati man. Pero hindi ta mamiskla ang teaching sa mga Greek philosophy no sang sa
biblical teaching gid. Amo gani nang ako ning encouragement sa inyo tanan, whether nga mag-agree kamo sa kuno hindi, nga magbalik gid kita sa fundamental teachings ng Bible kay hindi na pag samuon kasubong sa mga doctrine la ni Calvin nga siyempre iba lang nga doctrine niya hindi man pareho sa doctrine sa fundamental Baptist nga teaching nga kasubong abi sa mga infant baptism kay si Augustine nagatudlo iya nga parte sa pagbaptize sa mga kabataan nga kung hindi mabaptize ang infant then they will be damned into hell. So in order to be pure in our teaching, dapat mabalik ilang kita sa Biblia kag hindi ta pag usaron sa Apostol Pablo nga may kaangtanan siya sa mga philosophers kaya hindi iya philosopher sa Apostol Pablo no. Sa bagay mabasa mo sa Book of Acts nga didto sa Athens, Greece, ang mga nasugatan niya nga mga Gnostics, mga know-it-all, no, mga katauhan nga daw sila lang nga kabalo kag maalam lang, even though nga may nag-agreement sa iya, pero mostly wala gid no. So kung imo na nga lantawon sa Google no nahanungod sa kabuhi ni Agustin, whether nga nanging Kristiyano siya nga matudtuod kag ang iya teachings masaligan naton to teach actually Bible doctrine. So daw hindi guro bangod nga isa siya ka philosopher even though nga maalam siya nga tao, no question about that. But he remained to be a Catholic doctor kag saint sa mga Catholic. Of course, no, kung ato lang taon niya, kita nga mga Baptista, wala mataya nagpamati sa mga teaching sa mga philosophers, kag bisan pa sa mga doktor sa mga Catholics o kung ibang religion, and even sa kay Calvin siguro, bangod Protestant saya, and Calvin has never been a fundamental Baptist sa bagay during the Dark Age, no? Grabing persecution sa mga Anabaptist ang aton forefathers kag nag-abot pagid na sa time sa mga Reformation no nga gin-persecute mas lagi hapon sang mga Protestant ang mga Baptist gid. So I hope nga magbalik man kita sang tigyutay no sa history kag available naman na subong sa internet kati siyempre personally paano kuya nga dalon kag patihan ang mga doktrina sang mga Reform kag sa mga Protestant kay hindi kuya Protestante no dapat kita mga Baptist magstay kita sa basic teaching sa aton mga forefathers. Mostly sa ila or most of them na patay, gin-persecute. So amo na nga daw ka-unfair sa aton karon nga naga-silo kita sa piyak nga suba ano ko sila nila no abot ang balon nga namamangka sa kabilang ilog no gakwa kita sa mga teaching sa mga philosophers, Greek philosophy kag samuon ta sa Bible kag ibang nga doctrine kasubong nga nagatudlo yung mga Protestant kag isa na dra ang mga Lutheran si Calvin sang infant baptism which is we don't believe no sa aton niya sa Baptist teaching way kita nagadala sina nga mga teachings nagapati kita nagatuo kita nga when a child dies he goes directly to heaven until the time nga mag-abot ang natawag nga age of accountability sang isa ka bata which way ta kasiguro kung anong edad na. That's why ang kabataan dapat nga tudluan nato sa pulong sang Ginoo kung nag-abot na sila sa sina nga level nga makahangop na sila sa pagpanudlo tudluan nato siya hanungod sa aton manluluwas nga si Kristo Jesus. So maybe ang reason diri kon nga ginamo sa subong no kay madamo sa mga teachers nga miskla nila ang ilang teachings. Why man aguro kaso ato gi-mention ko nga kung mag-coexist lang kamo no kasumong sang madamo nga mga reliyon karon nga naga-coexist man lang basta hindi lang iya maglabugay ang iban sa iban man nga pagtuluhan awan na to lang respect pero kung ikaw isa ka teacher kay magdala kaya sang strain sa doctrine sa iban nga simbahanan da labi na gid sa mga Baptist no abi din ka makakita sang isa ka congregation nga may Arag of the Night ang Baptist ang Iglesia ni Cristo ang Pentecostal ang Reform daw hindi pwede maghinamo ginaya. So in order to have peace, siguro magidya nga mag-separate ways nga sige ka lang daya ka ang Ginoo lang ya ang mahukom sa aton sa pila ka adlaw. Actually, way mo kuya nagapilit sa inyo whether you agree with me or not, kundi nga sa diin gina-encourage lang kamo nga magtuon sa mga basic teachings ng scriptures. Ang pinaka-importante gid of course amo nga tun-an taya ang Biblia no sang maminatud-on kag dapat book by book, verse by verse para nga hindi ka mag-out of context. Okay? So, saying that, magabalik kita sa aton kinatun-an diri kag right now, of course, ari kita sa aton nga ikaduha nga bahin sa pagtuon sang epistle to the Ephesians. Kag diri kita karon sa Ephesians chapter 1 and verse 15.
Pero bago dira, no, lang taon tanay liwat reviewon ta nga aton nga gin tun-an sa nagligad nga mga inadlaw ang natawag naton nga mga pito ka spiritual blessings sang mga redeemed o kung sa mga santos, no. Sa bagay na namian kung tawgon blang Kristohanon nga saint sang sa Christian or believer kay kisa kung tawgon mo imo kaugalingon nga Christian, which is supposedly amo gid tanay nami nga ngalan kay follower kita ni Kristo Jesus, pero kadamo man sa mga Christians nga abusador, no. Pero ining word ba lang nga saints kay siyempre sa aton mga Pilipino siya basta mabatian mo ganing pulong nga santos daw naga-behave ka blati imagine bala santos ka. Tiyan mo lang ginhambal ni Apostol Pablo nga magakabuhi kita ya kasubong sa mga santos. Kag siyempre sa aton nga paghangop sa pulong sa Biblia nga ang saints ya hindi man na na-refer sa mga nagkalamatay na nga nakahimo milagro nga dapat mo pangamuyuan sa bagay ti kung nagatuon kaya sa New Testament ang encouragement kay ni Apostol Pablo ya nga pangamuyuan ta ang mga saints, no. We have to pray for the saints. Wala katudlo ang Biblia nga you pray to the saints. Butamulon sa Ilonggo nga wala nagatudlo ang Biblia nga mga muyo ka sa mga santos, kundi pangamuyuan ang mga santos. Kaya ang santos diri na refer sa mga buhi nga mga linuwas, to the saints in Ephesus, saints in Rome. Sang gisulatan ni sila ni Apostol Pablo, hindi man sila mga patay, kundi na refer ini sa mga balaan sa linuwas ni Kristo Jesus. And then maturan naton nga ning mga blessings nga nasulat diri actually para ini sa mga tumuluo na hambal ko sa nagligad nga wala ini napatuhoy sa mga hindi tumuluo kay ti ang purpose ni Apostol Pablo nga sulatan ang mga tumuluo agud mabalaan nila kung anong natabo sa ila, anong nga blessings sa ila nabaton kag anong plano sang Ginoo sa ila kabuhi. That's why I would say nga ining ginatun-an sa book of Ephesians wala man lang niya nagasintro sa ginatawag naton nga kaluwasan lang. Nga ginmit lang ni Apostol Pablo diri ang pinili, ang adoption, predestination. Kung nga agin una na ni Apostol Pablo, kay amo ni siya of course ang pinakapundasyon sa atong kabuhi. Kay manti ang badason diri nga ginatudlo ni Apostol Pablo sa book of Ephesians, no? Hindi na ni applicable ya kung hindi kaya tumuluo. So butang balon nga kung hindi mo naintindihan ang pundasyon nimo nga pagkatumuluo, ang tanan nga ginahimo nimo labi na gid sa pag-alagad, way man pulos no? Paano kabi nga sagad ka alagad nga ang imong expectation nga kung matutom ka mag-alagad, luwason ka sa Dios. Hindi mo na iya. Ang natudlo sa Biblia ya, kinahanglan luwas ka anay, tagdason amo na pag-alagad sa Ginoo. Kabisan lang diri sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 and 10, no? Verse 8 and 9 naghambal kung paano ta naluwas bangon sa bugay sang Dios na angkon nato ng kabuhi nga wala katapusan, hindi ta naluwas sa mayang buhat kundi sa pagtuon naton kay Kristo Jesus. Aton na explain liwat yung maglambot kita dala. Verse 10, nahambal siya nga, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ito, hambal dira, nga ang mga linuwas, amo ning galamiton sang Ginoo sa pag-alagad sa iya. You see? That's why, nga una sa tanan, no, namin yung sulat ni Apostol Pablo, kay very systematic. Nga bag-o iya ihambalan ang mga Kristohanon sa Ephesus o ang mga santos, ang mga saints, ginhambal yanay ang ilang nga pundasyon gid, no. So, ining 7 spiritual blessings nga nasulat sa mga saints, by the way, no, ginambal ko inablang saints do ka taas nga title, no, pero gahambalan na simple sa mga redeemed. Pero nami kung panumdumon mo na nga ikaw isa ka santos, dito kalain man nga santos ka, ato ka mo sa ilimnan, gapahubog, ato ka sa bulangan, ato ka sa madyungan, ato ka sa pusuyan, ato ka sa mga magalong nga mga party. Di ko madumduman mo na, ano, kay isa ka man ka Christian ka, pero ara ka man sa sina nga mga butang nagakompromiso ka, pero kung santos abi, di kay na-expect ka dya, basta santos siya, dapat ang kabuhi iya, matarong gid. So, nami iguro, no, nga, panumdumon taman na, nga, you are a saint if you are a believer, no, kaya equivalent mo na sila mo, redeemed, no, born again, believer, saved, saint. Amo na, namin na sa panumdumon. So, ano ko, no, i-reviewon ta kung ano yung mga spiritual blessings. Number 1, chosen in Christ, no. Ginpili kita kay Kristo gani magpati makatasin nga termino nga pinili kay ara gyud na sa Bible pero may kondisyon niya ang pinili sa Ginoo kun ara ka kay Kristo Jesus kung ginbaton mo siya manuluwas then you are one of the chosen, hindi nga palagpat lang na iya nga masiling nga ano man pinili ko o kun hindi kay wala ka basihan mo. However, ang inhambal yan ni Apostol Pablo, klaro ya nga before the world began, ang plano sang Ginoo ya nga ang ara kay Kristo Jesus amon ni sila ang chosen in Him. Ang nga plano ya before the world began. Pero ang plano naton nga
ginpili kita agud magkabuhi sang matarong kag hindi sa lawayon, no? Kag magkabuhi kasubong kay Kristo. Then we learn, no, that we are adopted as children still by Jesus Christ. Gin-adapt kita sa panimalay sang Ginoo. What a blessing is that. And then accepted in the beloved. Sino ang beloved? Si Christ. And then redeemed through His blood. Kasi no blood? Kay Jesus Christ man gyapon. So, ang mga promise dili nga tagaan kita sang Ginoo sang wisdom to understand the mystery of His will. Isa ina sang ginhatag sang Ginoo agud maintindihan ta kung ano ang kabubuton sang Dios sa atong kabuhi. Very important na sa mga tumuluo nga maintindihan mo kung nga ginluwas ka. Kahit mo damo nga mga nag-claim nga I'm a Christian pero ang kabuhi daw hindi maintindihan. Hilabi na gitsubong nga mga uling mga tinion, no? Nya kung magwali ka sa mga daw mabugat nga mga mensahe kasubong lang sing isa ko kabiyan nga nagwali sa kuno sa isa ka simbahan di sa Bacolod, di lang pag-himit lang kundi, no? Pero pagwali ka daw kabugat balas ang iya nga ginwali, may nag-walk out nga mga Kristohanon. Butang balon, sakto ginhambal ng Apostol Pablo nga sa ulihi ng mga tinion, ang mga tao mamati na lang niya sa mensahe nga nagakalot sa ila dulunggan, hindi ba? Nga kung mabugat, ilabi na gid kung naghambal ka hangod sa mga sala sa ginahimo sa Kristohanon, damo ma-offend na iya. Pero paano ka magtubo bilang Kristohanon kung nagaka-offend ka sang natawag naton meat of the word, no? Gusto mo yan milk lang pirmi. So amo na nga ang atong Ginoo, gitagaan niya kitaya paagi kay Kristo Jesus sang kaalam. Amo nang imo pangitaon in order to understand the mystery of the will of God. And then, ang blessing pagida nga tipunon kita sa pila ka adlaw sa atong Hesus Kristo magka-racially one, we will be gathered in one. Ang termino dra amo ang pagsubmit o kon rapture kag amoy ang blessed hope nga ginhambal ni Apostol Pablo. And then ika-7 nga maka-obtain kita sang inheritance na explain nato na palanublion sa mga tumuluo didto sa tinion nga mag-abot kita, no? Dito kung masugatan nato natong Ginoong Kristo and we will be with Him for all eternity. So again, bago natong bayaan ini nga topic sa chapter 1 verse 1 to 14, lantawon ta nga inita nga butang nga naangkon naton, no? Kay Kristo paagi. That's why ang plano sang Ginoo is in Christ. Ang atong kaluwasan nagadepende sa kay Kristo Jesus. Kay kung wala ang atong ni Kristo Jesus nagkari, way siya namatay sa atong mga sala kag ginlubong siya pero way nabanhaw, ano blang hambal ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, hindi mo na makabig nga mayong balita. Kaya ang mayong balita ay nga si Kristo nagkari, namatay sa atong mga kasalanan, apang bisang ginlubong siya pero nabanhaw. Amo ni siyang aton nga natawag naton kadalagan, kag amo na nga ang aton pagtuo hindi manginwalay pulos, no? Basabla ang 1 Corinthians chapter 15. But all of this are in Christ, by Christ, through Christ. Ara gid si Kristo Jesus sa plano sang Ginoo. And because Christ died for all. Di mo pananginan lubag siyang iban nga si Kristo ron namatay lang niya sa mga pinili lang kung pirang bato lang, no? Kaysa sheep lang siya namatay. Of course, He died for the sheep. Pero it doesn't mean nga wala siya namatay sa iban. Sa bagay si Apostol Pedro gani naghambal sa 2 Peter chapter 2 and verse 1, no? Ang bisan ang mga natawag naton false prophet nga naga-deny sa atong Jesucristo, ginbakal man sila gani sang hamili nga dugo ni Lord Jesus Christ. So ang kamatayon ni Kristo Jesus is for everyone. Bisan si John Calvin nag-admit sina sa iya last will and testament nga kabay pakuntani nga ang dugo ni Lord Jesus Christ ginpagay sa cross kag sa para sa tanan nga humanity, sa tanan nga tao. So si John Calvin nag-admit na ya. Kasubong pala kay sino nag-invento sila tawag naton nga doctrine sang evolution, si Charles Darwin, di ba? Bago siya namatay actually, ginbuyan niya man ang iyang teaching pero nga damo pang Japon sang nagapati dira, no? So kung ato lang taon gidyan mayutani ko makabasa-basa man ta sang silin sa puto sang ibos, no? Ara lang sa internet, no? Ang tanan nga information nahanungod sa mga history and even iyan ni Agustin, ni Calvin sa mga reformist, sa mga Baptist, arada nakasulat. Kabay ini tala pagmisklahon, kabay tagaan kita matuod sang Ginoo sang understanding and wisdom, no? Sa mga plano sang Ginoo. Of course may ara man nagasiling nga hindi ta na maintindihan. Of course hindi ta gid matungkad ang kaalam sang Ginoo, and it is not my goal here nga intindihon nga mag-claim ko nga naintindihan ko tanan. Of course, sinong makaintindi sa plano sang Ginoo? But somehow gin-reveal niya ini mga bagay labi gid hanungod sining mga pagpili kung sinong pinili niya. Hindi yan ipagpalagpatan kay gin-claim gid sang Ginoo ginsulat gid ni Apostol Pablo that before the world began,
ang mga ara kay Kristo Jesus, amo na ang iya pinili. So you can be a part of this chosen, nga hindi lang niya mas lang iba na kami lang nga pinili. Wala na iya limit mga kabyanan, depende na iya kung kilalahon mo ang pamaagi sang Dios. In Christ we are chosen. We are adopted as children of God by Jesus Christ. We are accepted in the beloved through Christ. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. And by that, we have the blessing of the understanding sa mystery of His will. We will be gathered one day and we will obtain an inheritance. Kagtanan niya ini sa atong gitunan, no? Nga ang balaan nga Espiritu amo ang nagsilyo sini. The Holy Spirit is actually, the mark o kung natawag, the earnest of our inheritance. That's why to that point, si Pablo, nagpasalamat gid siya sa mga taga-Efesos. Usually mabasa ta sa mga writings ni Apostol Pablo, ang iyang pagpasalamat sa mga tumulo. Kasubong nga nagpasalamat sa mga taga-Filipos, sa mga taga-Colossae, bangod sang ila pagtuo, kaginhambal na ni Pablo diri sa Ephesians chapter 1 verse 15 to 16. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus Christ, and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. So katahom lang kung hindi mo gid nga bato-batuhon ang sinulat ni Apostol Pablo, kay hindi mo gid ma-miss ang mga balatyagon ni Pablo, ang iya katuyuan, ang iya desire. Kasubong sa handom niya nga ang mga Israelites maluwas, bisan tuod nga natawag ni sila kagklaro na iya nga mga Israelites, mga chosen people of God. Pero it doesn't mean nga luwas sila. Kay dapat bisan chosen sila sa pag-alagad sa Ginoo. It doesn't mean nga makapalangit sila, kay kinahanglan kilalahon gid nila si Kristo nga ila personal maluluwas. Basa ba lang Romans chapter 10? Ano ba lang desire ni Pablo kag prayer to God is for the Israelites to know the Messiah, the Lord Jesus Christ, and to believe in Him. Okay? So sa mga tumulo, dako gid ang pasalamat ni Apostol Pablo sa ila. Kagkabayan mo man ang attitude tayo, no? Pasalamatan ta ang mga tumuluo nga matutom sa Ginoo, nga kasubong sila sa mga taga-Efesos when Paul heard about their faith. Sila niya, I give thanks for you. Kag nagapangamuyo ko para sa inyo. So ano ang content sang prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Efesos? Actually, basahon tayo na yung isa ka note, no? Paul spent 3 years in Ephesus. Mabasa mo na sa Acts chapter 20 verse 17 to 38. And it took around 8 to 10 years before he wrote his epistle to them. Ining epistles ng Ephesians, no? Halin sa pagsugod niya dito sa Ephesus, no? Kag napriso siya. So it took mga about 8 to 10 years before he wrote his epistles to the Ephesians. Diin niya ginsulat dito sa prisuhan sa Rome, no? Kag ang iyang silindri, ang pagsugod niya sa ministry, no, Paul started his mission at Ephesus around AD 52 during his third missionary journey. But malon wala siya sa communication sa mga taga-Ephesus except for those workers, sila ni Tychicus, sila ni Epaphroditus, ining mga nagabisita sa iya dito sa prison, sila ni Timothy. Mabalaan niya lang niya ang mga news nga katabo dito sa kasimbahanan. Well, maybe because during those times ang technology tamaan pagidya ka makabig naton nga kabakward gid kayo Ti subong guro ay namara problem kun gauso na guro ang messenger, no, kag Facebook kag ang internet sa time ni Paul. Ti mabalaan niya gid ang status sa mga kasimbahanan because you just can easily write them through email. Kag labi na subong ang aton nga ginagamit pero ang messenger o kung mga WhatsApp dira kung ano pa dira ang mga ginagamit kag makita mo pa ang natawag naton ang mga video and photo and even you can even zoom, no, maka video call ka. But during his time, no, inang technology hindi available. So makita mo gid ang kahidlaw ni Apostol Pablo kag ang gusto ya gid ipahibalo sa mga taga-Ephesus. So now because he has a chance to write to these people through sang iyaman nga mga friends nga nagbisita sa iya, so ari ang content sang iya thanksgiving, no. Makita naton diri ang Paul's prayer ni Paul. Number 1, he is praying for these Ephesian believers for wisdom and revelation and to know Jesus more. Ginambali dira sa verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory,
may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So isa sa pangamuyo ni Apostol Paul sa mga saints, sa mga tumuloo sa Ephesians, kagabay niya sa atom ng tani, amo man ang aton prayer, no? Nga ang mga believers makaangkon sang kaalam kag ang paghibalugid, no? Pagkilala sa kay Lord Jesus Christ. Kay sa bagay, no? Sa bagay, ikaduha dira, to know the hope of His calling and inheritance. So, mabasa mo pagin na sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of His glory, of His inheritance in the saints. So, ining mga handom ni Apostol Pablo, kung lantamon nubla ang sa nga bersikulo, that the God, no, that ye may know. Sa atong pasiling ko, agud, dibla, ang prayer niya, kapangamuyo siya, agud, mo ining matabo sa mga tumuluo. Number one, of course, nga tagaan sila sang Ginoo sang kaalam nga langit nun. Kaya ang wisdom importante na sa mga tumuluo mo. Kaya ang wisdom yan, hindi na yung knowledge lang yung na-accumulate naton sa atong pag-iskwila halin sang kinder, guro hasta mag-college. Di maalam gid man ta. Pero ang kaalam maginhambal diri, hindi lang kaalam nga dutanon nga na-accumulate mo gid, kundi nga kaalam nga naghalin sa Ginoo. Kaginhambal gid ni James na nagod sang wisdom nga dapat pangayoon ta sa Ginoo, hilabi na gid kun hindi ta maintindihan ang nagakatabo sa atong kabuhi. Kinahanglan gid nato ng wisdom. Kay ang Ginoo magahatag gid sina sa aton, no? Maintindihan naton ang iya mga plano, ang iya kabubuton kung may ara kita langit nun nga kaalam. Hindi ba lagi siling ni James, kung basahan mo James chapter 1, nga kung may mga pagtilaw ikaw nga hindi mo maintindihan, mangayo ka sa Ginoo sang wisdom. O kung kaalam nga langit nun, agod maintindihan mo kung anong nagkatabo. Kag hindi lang ang wisdom naghahatag sa aton sang ability sa paghimo sang desisyon nga insakto. Kaya sa atong kabuhi, nag-decide gyud man ta mo sa tanan nga bagay, nag-decide kita. Pero kung ina nga desisyon, wala sang upod nga kaalam, ang kag-direksyon sang Dios, magahinulsol gid sila. That's why nga, pero may mga gina-advise nga kung nag-init ang ulo mo o kung frustrated ka, hindi ka maghimo desisyon. Kaya once nga isa ka tao nga disappointed, discouraged, frustrated, kag maghimo ka desisyon, palpak gid ang desisyon nga matabo. That's why it is advised, no, nga kinahanglan naton ang wisdom sang Ginoo kag ang desisyon nami nga himuon na kung revive kita spiritually. Kay once nga kita ang aton kang tanan sa Dios, no, maayo ang kang tanan sa Ginoo kag may ara kita nga kalinong, kag may ara kita nga kaalam halin sa iya, every decision that comes out of that is a good decision. Kag hindi lang ina kundi nga pagayoon taman sa Ginoo ang natawag naton nga pagpahayag sang ang mga kamatuoran na hanungod kay Kristo Jesus. Kay prayer ni Apostle Paul that the Lord will reveal to us the knowledge of Him. So ang isa ka hangkat sa aton nga mga tumuluo is to know the Lord Jesus Christ more and more, no? Makilala ta siya matun-an ta nga kabuhi. Kay amo ini ang natawag natong sulundan naton nga mga Kristohanon, ang kabuhi sang aton Ginoong Kristo. Pero may kumang ginawali, no, nga kung si Lord Jesus Christ, kung ang iya nga ginhimo, nagkarilan siya agud bayaran ng atong mga kasalanan, He could have done it for even a week, no? Nagkarilan sabi, kung duwa ka simana, o batang tabi, duwa ka isa ka bulan, nagkaridi siya, namatay sa cross, bayaran ang atong masala, balik siya kalangitan. Pero nga ang diri siya na tao, kag nga ang nagkabuhi siya diri for almost 33 years. Nabalaan mabiyan ko nga, inabangod nga gusto ya, nga magkabuhi kasubong sa aton kag ang iya kabuhi kung paano siya mag-deal sa nagakatabo sa aton pangabuhi, mapalapitan ta siya kay siya ang pinaka-example, no, naton. He wants to be an example sang kabuhi kag kung paano ta ini atubangon. That's why nga ang ginhimo ni Lord Jesus Christ, hindi lang mga luwason kita, kundi nga tudluan kita kung paano magkabuhi kag nagakinahanglan kita sa pagkilala sa iya. We need the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kag ang verse 18 nga ma-enlighten, no, kung magasanag ang aton nga natawag pananaw sila nila kung sa Tagalog pa, no, kag makilala naton kung ano ina ang gahom o kung ang paglaom sang aton pagkatinuwag kay ang kamanggaran sang himaya sang Dios. Aton na nga pag-explikar sa buwas kay bangod nga medyo daway na kita sang tinion, no. Pero importante nga tagaan naton atensyon ining mga bagay, mga kabyanan. Bangod nga wala man nakita actually luwas ang Ginoo in order nga maangkon naton ang tawag nga
kaluwasan gikan sa impyerno. Ginluwas kita sang Ginoo, agod gamiton niya sa pag-alagad, agod malambot man ang iban. Amo na nga kung basahon nimo ang Book of Ephesians, no? And if you can read the whole book, kay makita mo the full context nga si Pablo nagtudlo sang kabilinggan sang kaluwasan, kag paano kita naluwas, paano kita ginpili sang Ginoo, kag dason paano kita gamiton. So more of the writings ni Paul sa Book of Ephesians, especially beginning with chapter 2 to the end, naghambal giniya sang kabuhi, sang tumulo kag kung paano kita magpangalagad sa Ginoo. So it is my prayer nga subong ko tani kilalahon mo ang Ginoo, pasalamatan mo siya sa tanan nga blessings nga ginhatag sa imo, imaginable no sa kadamuan sang tawo. Kung ikaw nagbaton sa iya, isa ka sa mga chosen sa Ginoo, adopted to His family, ginredeem niya, itagaan sang inheritance, tagaan sang kaalam sa paghangop sang kabubuton sang Dios. All of those blessings, no? Way pa ganin nadala ang mga material blessing eh. Pero gin-promise mo sang Ginoo nga kung unahon tayo niya ginharian, di ba? All these things will be added unto us. So katahom gid ya kung usisaon mo ang mga plano sang Ginoo sa atong kabuhi. It's my prayer nga kabay nga ubdan mo ako diri sa pagpadayon naton nga paghalungkat sa mga dinalan nga ginsulat ni Apostol Pablo kay napuno ini sang matahom nga kamatuoran kag paglaom sa atong kabuhi. Labi na gid sining tinion sang kagubot karon no. So liwat magapaalam kita kag tubtub sa madason nga adlaw. Inyo ko boss nga alagad Pastor Peditabag. God bless you.